good morning, Ditas. Good morning, Mayor. Good time to umitan yung mga kauban din sa Dxim, Radio Pilipinas. And of course, atong mga kiksunans, dakbayans, Cagayan de Oro, may buntag kaninyo, and entire northern Mindanao, Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental, Lanao del Norte, and Pilgid Yapon, Lanao del Sur, no? And Tibok Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, sa Cotabato area, tanan mabot ni programa to Bisayaan and all over the world na importante. Kagahapon mga higala, kagahapon mayor atong nga bisita adun sa Cagayan de Oro sa gipahigan usab nga panagtagbo. May tugod na sa RTF no Regional Task Force to end local kaning LCAC mayor. And local communist armed conflict. Ang akong pangutana mayor ba kanang dinhi sa level nato unsaon nato pag-implement kining localized peace engagement? Well, kuan kana siya Romy, no? Actually na ay national strategy. Unang nasa EO 70. And siyempre, we are one country, we are one people, we are one government, no? And of course, ang mga local governments are lain-lain nilang mga styles, no? Sa panserbisyo, lain-lain mga priorities, although there are many common priorities sa LGU. But siyempre, as one government, kinahanglan usara ang direksyon, usara ang strategiya at the national level, and then kaysa lain-lain ang strategiya on a per local government level. Another reason is kinahanglan nga ang national government na ay strong partnership with the local government. No? This is now a norm that everybody understands and appreciates. Unlike before, itong unang mga panahon, ang national government o local government focused on their respective agendas. No? Mo kini ang direksyon sa national government. Local government, lain ang direksyon. Nakita na to sa given the limited resources of everybody. Limited ang local, limited mismo ang national. Kung isig-iya tag lihok, isig-iya tag diskarte, gamay ra itong mahimo. Gamay ra ang atong makabot. No? Pero kung magtinabangay kita, there is a strong partnership between the local and the national levels. Magkurambos, mag-address problema. Kada ko na, it's usara ka word ang buto sa bota na ro, bayanihan. Usara ka word, bayanihan. Tinabangay. Magtinabangay. No? Muna nga, kinikaroon, EO 70, etc. All of these are meant to observe, to follow the principles of bayanihan. No? Magtinabangay. So, munang kining RTF, Regional Task Force. Kanang RTF LCAC, Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Now, kanang regional, talan nga riyon sa nason, na ay RTF LCAC. Kita din sa Region 10, napoy ato. Naapoy sa Caraga, naapoy sa Zamboanga Peninsula. And bisan NCR, naapoy ila. No? So, ang panin is, ang national government, ni kanaog sa regional level, nag-assign og kanang courts, cabinet oversight representative for development and security. Court sa tawag. Kining court, panahon pa ni FBR, sugod.
And it has proven to be quite successful kay ang presidente di biya niya tanan makaya. Imagine all the 80 provinces, all the 140 plus cities, all the 5,000 municipalities and so on. No? Dili makaya. Mga barangays pa. So naa siya ay regional call it representative or regional alter ego. No? Sunod, ang regional alter ego, ang iyang trabaho is dalon niya sa Manila, dalon niya sa cabinet, dalon niya sa presidente ang mga special concerns sa iyang riyon assignment. And then siya po, dalon niya sa riyon ang unsay mga proyekto or mga programa from the national government. So ang kuan ani bayanihan, other terms, teamwork, synergy, convergence, counterparting. These are all magtinabangay and kaluy sa Diyos din sa ato. Actually, we had been long pushing for collaboration. Warang ako, pasalamat ko kay even in 2004 when I became governor, ang ako yung strategy from the very beginning was to be less dependent, less reliant at the national level, no? And focus on our own skills. But at the same time, develop partnerships with the national level. Kay kanang partnership, naamogoy special meaning kanas balaod, no? Technical lugar. In law, whenever you talk of partnership, what happens is a new personality is created, and that is the personality of the partnership. Let's say mag-partner tantulo ni Ditas, mag-partner tantulo. Before the partnership, tulo ang atong separate identities. Si Romy, si Ditas, si Oka. Once the partnership is formed, mahimong upat ang personalities. Si Romy, si Ditas, si Oka, and our partnership. Amo nang kanindot sa maayong partnership kay nagkayusa ang national o ang local levels, no? And then that united front addresses or serves the people in a more efficient way. So kini manggong local armed conflict or armed conflict for that matter. Itong una, lugar ko ang na siya Rome, no? Primero, ideology-based, etc. Itong mga estudyante wanted another form of government. Mga ng panahon yan to. Another form of government would be more effective, would be a lot better for our country, etc., etc. Pero karon, people have already realized na ang socialistic lugar na kung ano magani ang Russia and China, other socialist countries have opened up to capitalism, no? So there is now a growing realization na walay perfectong form of government, but ang democracy is most open, and it addresses the concerns of many, no? Although lain-lain man gud ang ingon ta philosophies. Now, so ang insurgency karon is no longer ideology based, but a reflection of poverty. Mo kanang remember tong gihimo na kong latad in 2005, 2006 when I was governor of Misamis Oriental in partnership with DAR, with DA, with DNR, with PNP. These are all national agencies. I was asked by one of your colleagues, I remember it was Mike Banyos, nganong imo man ang gibuhatan dalan ang lantan, nganong imo man ang gibuhatan o katong multipurpose hall, nganong gibuhatan og eskwelahan, nganong gibutangan og high school.
nganong gibutangan og solar dryer, why lantad. Kaya lantad kami, no, kayo mga balay niya, 200 households ra, why lantad? No, bukan ang pangutana ni Mike Banyos, why lantad? Ang ako tubag was very simple. Lantad symbolizes many things that are very, very important to us sa lalawigan sa Misamis Oriental. Number one, lantad symbolizes the neglect that government has been guilty of. Kaya mo ka ng insurgency. Insurgency breeds from the neglect that the government is guilty of. Kaya kung ang basic philosophy niya is, ang gobyerno, iya sa katawan, government of the people, by the people, and for the people. And when the government begins to neglect the people, siyempre ang ay masuko ang tao. Ang bata gani, o hindi mo karon mo hila. Di ba? Mo ka na gyapon ang relasyon sa gobyerno o sa katawan. Kay dili ato ang gobyerno, ang tag-iyas gobyerno ang katawan. No? So mo tong ginagos Mike, kanang neglect has to be rectified. So how can you reach out to the people lantad kung imo silang pasagdan, padayon nimo ang pagpasagad sa ila? They will be more discontented, they will be more frustrated, etc. So that was the first symbol to me that was very important for the province. Ikaduha sa dayon, lantad symbolizes the blessings that God has given us. Lantad, walay fertilizer, wala sila kailang fertilizer dito. Everything that you throw, everything that you plant grows. Bisan bala mong tubo dito. Kaya may fertilizer. Wapo kayong weather. Wapo kayong... Kanto ka ba? Wapo ko ang taglagan ngayon. May pa to si Vic. Oh, Vic Cabanag. Oh. Mayor. Well, ito si Vic. Inyo itong reporter Retired na. nito. Retire na. 5 years ago. Oo. Si Vic. Sige itong uban niya ito sa kan. Dala-dala pa itong kamera. Oh. Small but terrible siya, Mayor. Kumusta man siya? Okay man, dinhi pa man the other day. Kumusta ko sa iya? baklay-baklay, oh. Kumusta ko sa iya? Rumduman ko niya to ang a few media men nga iuban ako pag baklay yun ro. Ni Charangkon, uba na. Si Vic. Surod ka to si Disquitado. He was then our provincial director. Si Anghin Lindel. Anghin Lindel. May his soul rest in peace. He had a role to play diya sa lantad. Uban siya diya po baklay. Uban yun. Anyway, so ginan ako lantad symbolizes the resources that God has given us. Ikatulong na simbolo, lantad symbolizes hope. The people never lost hope. Wala silang biya sa lantad. Taliwala nga no man's land ang lantad. Taliwala sa 11 series. No? That lantad has been known for. Ibalo ka ng 11 series. Kanang mga landmines na nagisumpay-sumpay. Mo ng 11 series. Now, anyway, so kanang RTF LCAP, Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang tuyo ana is to ensure that the entire government, it's the entire government, there's another term for that, whole of nation approach. Muna. Puti na ba ngayon lang ko? Pareho ng dengue. Pareho ng dengue. Pero di mo at timano ni mong balay na problema ka na sa imong yapong silingan. Kinalantanan kita mo at timan gyud sa atong mga panimalay. Maugyapon ka ng whole of nation approach, ka ng RTF, LCAP, no? That's the idea of it all. Now, dagan na dahil mga mechanics. Now, the mechanics might overwhelm you, ay, taas ba niyo mga balasaon? Pero plain and simple, bayanihan. Mo ka na. Si Secretary Martin Andana, swerte sa sa Region 10, given nga taga Cagayan siya, local siya, dinilagda ko.
but Foribe yung mga siya ang chairman. So siya ang preside sa atong mga meeting sa RTF LCAC. And kita sa nako ang iyang commitment, no? Kung yun tong yesterday momentong sa RTF LCAC, the day before yesterday doon ay colloquium, Peace and Culture colloquium dito sa USTP. What was that all about? No, kay actually that was also initiative sa RTF LCAC. And maayos na din atong director sa NEDA, si Myla, anak ni Myla Balandra, no? Karon si Popok Mayandagnay, Myla Popok kasi Kalinyo. And sa DILG, si Ardel Agabi, atong mga regional directors working together para nga mag-blend og ayo ang atong RTF LCAC, kay NEDA o DILG ang main drivers niya. So, dito sa Culture and Peace Colloquium, dito si Secretary Andana. And the idea was, again, nganong appeal man ng culture kay lagi ang insurensiya, dagan ang target mo gud karon sa insurgency ang mga IPs. Mga IPs na ang target kay, like I said ganina sa unahan, dili naman attractive sa mga estudyante ang insurgensiya kay nawala naman ang philosophy of kanang mission nga put up another form of government to replace our democracy. Wala na. Ang kuan karon mga IPs na more of tungod sa poverty. Kanang mga targets are most likely those living in poverty-stricken areas. Kanang gidas ng mga kanang high poverty incidents. So, given that these philosophies, kung sa may approach karon sa gobyerno, so to reach out, to bring the government closer to the people, especially those who need the government the most. And when I say bring the government, it's not just the local government. Okay, we cannot, we do not have the resources to do all these things. It's not just the national government because they don't have the manpower to do all those things. So it's a combination, the national and the local government working together to reach out to the people. And by doing that, we are able to show to the people that there is only one government. Katong partnership. Kining approach, Mayor, taon-taon nato nga gihimo. Dili lamang din sa Cagayan de Oro, kundi lakip na usab sa probinsya. Dali sa Diyos ito muna, and mo itong kuhan na ito, mga hospital, itong na-improve, eskwelahan, mga classrooms itong nahimo, kadalanan itong open from 500 kilometers, sobrang sa 1,000 kilometers, and then atong nasimento and all that, no? And then katulaging lantad, and dili lang lantad, pati itong kauswagan sa sitio Kauswagan, sa barangay Umagos sa Lagumlong, dito sa Salay, gikan sa Bunal, pingos Alipaton, at nang giabrihan og dalan diha via Salahon, dito sa Magsaysay, giabrihan natong dalan gikan sa Bonifacio Aquino, pingos Mindolao, ug daghan pang uban. Dinhi sa western side, gikan sa Lubihid, sa Sungay, giabrihan natong dalan paingon sa Sinalak, sa Initaw, Sungay, Lubihid, paingon sa Lubilan, sa Naawan, paingon sa Mati, sa Naawan. Rambot lagi ugnaapan ng mga dalanan karon. Okay, salamat sir. Dits. Good morning, Ay, Mayor. Ditas, good Mayor, morning. finally, na groundbreaking na gid kita sa Ay, lagi. atong 5-story building Lagi. para sa 52 classrooms sa Oo. City Central School. Oo na. Daghan na kayong nalipay, Mayor, kay finally mahimo na dong reality na gid Lagi. ang plano. And timing sad nga ni si Secretary Andana. So akong giinas Maricel,
tawagi secretary, he wants to join the groundbreaking, and although unscheduled, dito nga siya, no? And I'm sure nga sa Cagayanon, nalipay po siya. In fact, he did some sharing. Ingon siya when he was growing, sige siya diha nga area. Eh, muna ilang playground niya to, no? Ginawa siya nakapuyo diya dapit sa Atbang sa City Central across Apolinar Velez, no? Nakapuyo sila diha. Kuang kayo ditas kuang kini ang atong gibuhat is atong kanang gitawag nga multi-year atong installment, no? Kay ang project 5 stories dako ang kantidad ani 100 million ang budget ani Mayor? para lang na sa foundation. Sa foundation. Foundation lang na. Foundation lang. Foundation lang. Kay dako-dako man mga 10 classrooms per floor. Per So, floor. kanang 100 million is just for the foundation. Ay, kuang gyud, we're not taking chances na kini nga building kuan na gini to be able to become a landmark, no, din sa city, and also kuan na tindog mo parong pagyapon na muna atong we're not taking chances. Kuang gyud kana soil testing and everything to make sure that ang iyang stability and integrity is are beyond question. Jada kaayo ang design, Mayor, no? Lagi. Murag state of the art yung kaayo ang iyang facade. Dili pa na mao ang Oro Central. Lain sa itong Oro Central. Ang Oro Central is, kung ambitious na siya ditas, ang Oro Central is a lot more ambitious. Ang Oro Central dito na sa katong burnt building. Oo. Ato rin ang i-tear down ang burnt building kay di mo siya magamit gyapon kay weak man lagi ang iyang foundation. Kay kato siya gi buhat og bagong building pero wala gi-tear down tong nasunog nga mga walls sa karaan nga building. So mismo ang DPWH nagbadlong sa ato questionably ang integrity at niya stability. So pila gid ang budget, Mayor, sa structure na? Ana mo dagan ng mga 300 tanan-tanan. Tanan-tanan. Last kanida yung for the foundation. Hindi, appeal na. Appeal na. So 300 million. Mahal kayo ang foundation. Oo. I see. So multi-purpose po siya, Mayor. Oo, naadiha ang atong Public plano, library nga modern kaayo. Principally ang SPED. Oo. Principally ang SPED, no? Ang City Central has the highest number of SPED enrollees in the city, no? And so we want to support that, and that will also become a model para sa pag-atiman sa atong mga special children. And then nag-commit ko sa Girl Scout na we will provide space for them diha sa new building. And then everything dayon will be napaday library. Modern kaayo nga city library. And then the rest dayon will be classrooms. Grabe ba ang shortage diya sa City Central? Would you believe it? 200 classrooms kapin ang shortage. Then morning and afternoon that will not address the shortage in full. Partly it will, but napagyapon ang shortage. Munang katong Oro Central panggita ato. We will do that. I am committed to do that, and hopefully we'll be able to do that before my term ends. Question, please. Next question. Paspas karon ang atong pagpanangtang sa mga road obstruction, Mayor, kay sa kung ibawaan order kini gikan sa atong president, 60 days lang gihatag niya. Grabe, grabe. Yan ang mga daghan na sila kayo. Mga, I would say, di pambutang na sa previous administration na ang ako, labi na sa highway, I have asked the highway
even before na namutana lagi ko bahin anak, no? But anyway, karon nalipay ko si Presidente na mismo naghatag ng instruction to remove all of these obstructions. And I'm glad he made that decision. Luoy, pero sa At utapan. di mo na, Ang atong mga kaigsunan. kumita na rin yan. Oo. Kumita na rin yan. I think they have recovered their plan Anyway, and made money already. Anyway, Mayor, kita kanon silang time nga pwede silang mamaligya diya sa merkado, sa kugon diya sa kalsada mismo. Basta katulang oras lang i-follow. Kuan man na, ang atong, I thought you were referring to kanang obstruction sa Apil na. kanang mga billboards. Oh, apil Mga na. billboards, no? Pero kining sa mga kuan, mga vendors, kali sa Diyos, when my term started in 2013, ato naman ang giatiman kanang sa Cogon Market nawala naman. Karon naanagid sila sa sulod sa Cogon Market. But pag-abot sa hapon, kay minus naman ang traffic na luwag man ang yuta diha around luwag ang dalan, mga kadalanan around Cogon Market. Pag-abot sa hapon, gabi paingon sa kadlawon, we have allowed ambulant vendors to operate. Out of kuan na lang na siya rom, no? Ato lang sang tagaan og opportunity to make a living. So naa diha hapon paingon sa gabi, but kali sa Diyos di masad kayo traffic na, no? Unlike before na buntag pa na gamit na ang dalan na halos di na magamit ang dalan kay puno na sa mga vendors, no? So kato wala na to. Mamagani dito ko sa Cogon Market last week kay atong ginaugurar ang bagong CCTV. Total of 48 cameras sa entire Cogon Market. And salamat kang Councilor Ian Mark Nakaya for leading the CED towards that. No? And alipay ko kay dito mi sa second floor, kato sa third floor. And it was very, very, very visible, very obvious. And I even talked about it kay nung nagkampanya ako in 2013 diha Rome. Pagbiyo na ko diha sa second floor, third floor, halos maiyap lang nimo ang mga vendors diha. Sunod gamay ra kayo ilang produkto. Daghan kay stalls nga pwede katulgan. Daghan kayo kay most of the vendors to aman sa ubos. This time puno kayo ang mga stalls dito. Sibuyas, tanang kamatis, mga prutas, puno kayo ilang mga stalls. Salipay ko nga. So, naana diha. So, mga natiman po ilang mga stalls and hapsay na po ang pagpamalit, dalan, libre, etc. Kana magyud ang major problem na to. Muna ako, when that directive came out, we had long solved that problem. Kalisitis. Okay. Salamat kayo, sir. Salamat kay Mayor sa pagani sa Radyo Pilipinas. Salamat. Sa tanan, salamat. May buntag kanina. Makikita na natin ninyo si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. Ug sa ngalan sa atong station manager dito sa Gualberto, sa ngalan usab sa partner sa control si Tito Tanduyan, sa transmitter si Erdy Balico, sa City Information Office salamat usab kang Roel Condesa. Inyong alagad kini si Romy Kapimpuyan.